Ito na ang ating humbang pata. Again guys, welcome again sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Maraming salamat po muli sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay sa aming YouTube channel. Patuloy po lumalawak na abot ng ating munting YouTube channel. Ngayon po ay nasa 3.7 subscriber na po tayo and counting at the moment. So, thank you very much for your support. At ang ating papakita ngayon ay bawat probinsya may kanya-kanya tayong mga version nitong ating ihahandang pagkain sa araw na ito. Ito ang humbang pata. So, sa humbang pata, ang bida natin ay yung ating pork shank. So, ito yung tanggal na yung kanyang mismong klot. Bali, mga 2.8 kilos approximately. So, pinagayat ko siya ng ganito para mas madali natin siya lutuin. Usually, ito niluluto natin sa pressure cooker. Pero, dahil para sa mas magandang viewing ng ating video, sa ating wok natin siya lulutuin. So, narito ang ating mga ingredients. Ito, banana blossom. Dito sa abroad, mahirap mabili. So, ito ay sinadya pa ng aking mag-ina sa Indian store. So, meron tayo ditong cooking oil na pagigisa natin ng ating sibuyas at bawang. Ang ating pang-marinade na toyo, sugar, ang ating white vinegar, asin, paminta. Buo ang ating gagamitin paminta dito, hindi natin siya dudurugin. Ang ating laurel o yung bay leaf. Star anise. So, ito, natatandaan ko, itong star anise at saka bay leaf ay magkasama itong binibili sa atin. So, dito, magkahiwalay siya. At ito ay pinatuyo namin galing sa aming likod bahay ang ating bay leaf. So, kailangan din natin ng pineapple juice. So, ito ay juice from concentrate. At ang ating peanut na whole. Ito ay ilalok natin instead na yung kanyang tausi o black beans curd na usually ginagamit sa atin. So, itong recipe ito ay lagi ko nakikita sa niluluto ng aking mga magulang at nakalakhan ko na ito kasi kapag may mga tira-tirang nagkakatay ng baboy na yung ulo at mga pata niya ay usually ginagawa siyang humba at yun ang kanilang aming pinagsasaluhan at pinamimigay sa mga kapitbahay. So, simulan natin ang paghahanda ng ating ingredients. Unahin muna nating marinade ang ating pata bago natin gayatin ang ating sibuyas at bawang para kumapit na ang lasa sa ating karne. So, ito, ang gagamitin natin pang marinade para lang tayo nagmamarinade ng ating adobo. So, ang gagamitin natin dito, buong paminta na sinabi ko, toyo, yung ating white vinegar at ang ating pineapple juice. So, unahin natin sa ating toyo. Ating white vinegar. Paminta. At ang ating concentrate from pineapple juice. So, ang ating hinahabol na lasa dito ay yung matamis-tamis na maalat-alat siya na nagbabagkat ang kanyang texture ng ating karne. So, usually yung ginagamit dito yung matatabang bahagi. Ngunit dahil sa ito nga nakagis na naming recipe na ipapakita ko sa inyo, so ang usually ang ginagamit dito yung ulo at mga pata. So, ito ang ating gagawin. So, haluin lang natin siya. So, set aside natin at gayatin natin ang sibuyas at bawang. So, isang buong bawang ang ating gagamitin dito kasi masarap nito yung maraming bawang at ang ating sibuyas. So, malaking sibuyas ang gagamitin natin. Lang na panggisa ang gayat natin dito sa ating bawang. Ang sekreto nga pala ng masarap na humba natin ay yung slow cook siya. So kung pressure cooker natin siya, mas the best pa rin ang slow cook niya. Pero kung wala kayong panahon, pwede nyo gamitin yung pressure cooker nyo kung meron kayo. Ito, sibuyas naman. Isang malaking sibuyas ang gagamitin natin para lalong enhance ang flavor ng ating humba. So, simulan natin ang ating pagluluto. So, ito magic wok ang ating gagamitin. So, painitin lang natin siya bago natin siya lagyan ng mantika at magigisa tayo ng sibuyas at bawang.
So ito, mainit ang ating kawali. Lagyan lang natin na ng ating mantika. So ito, mainit ang ating mantika. Lagyan natin natin sibuyas at bawang. So ito yung minarinade natin karne, lagay lang natin siya. Ito, mamaya natin ito ilalagay ating pinagbabadan. So, takluban lang muna natin siya at papakatasin natin ang juice niya bago natin ilagay yung ating marination. Check natin siya. O yan, pwede natin siyang lagyan ng tubig. So, haluin lang natin. So, ito, lagyan lang natin yung pinagbabara natin. So, yung pinagbabara natin, ilagyan natin ng 4 cups na tubig. O, 1 liter siya. So, this time, lagay na natin yung ating dark brown sugar, bay leaf, at star anise. So, dahil malakas itong ating apoy na napaglagyan, ilipat natin siya sa medyo mahingahinang ring niya. So, ilipat natin siya at atin siyang lulutuin ng tayantang o slow cook. Ito, lipat lang natin sa medyo maliit nating ring. Dito natin siya lulutuin ng tayantang. So, tingnan lang ulit natin. Atin siyang haluin at papalambutin na natin siya. So, ito ay mga 1 oras hanggat 1 oras at kalahati natin papalambutin. Tayantang siya sa slow cook. So, from time to time, check natin siya kung ang tubig natin ay naiiga. So, takluban lang natin siya. Mamaya natin lalahok yung ating asin at yung ating banana blossom at mani. Check natin siya after 20 minutes. So, titikman natin siya din at titimplahan na natin siya. Matigas na matigas pa rin ang ating karne, oh. So, tikman lang natin siya. Ang gusto nga pala dito ng aking mag-ina ay yung matamis-tamis siya. So, kanina, ang nilagay natin, 3 tablespoon ng sugar. So, dagdagan ulit natin ng mga 4 tablespoons kasi gusto nila nga yung matamis. So, masasabi ko, yung tamis, depende na sa preference nyo. This time, lagyan din natin siya ng ating asin. Haluin lang natin siya. At atin siya ulit tikman. Okay? So, medyo nasamig tayo sa ating pagkakatikim sa lasa. Sarapan tayo. So, okay na siya.
tatakloban ulit natin siya at atin siyang papalambutin. So mamaya natin lalok yung ating banana blossom at mani. Yun na lang natitira natin ingredients. So yung lasa niya okay na. Taklobin lang natin siya at palambutin. So ito, check ulit natin siya after 40 minutes. Yan, nagre-reduce ng ating juice, oh. Malambot na rin ang ating karne. Gusto ko dito yung halos nag-take out na siya sa bone. Tingnan natin siya. Lambot na. So mga 10 minutes pa, lalawak na natin ang ating mani at yung ating banana blossom o yung bulaklak ng saging. So hinhydrate ko rin yung bulaklak ng saging sa ating tubig at hinugasan siya. Takpan lang uli natin siya. Check uli natin siya at lalagyan natin ng ating mani at yung ating banana blossom. Nag-reduce ng ating sabaw. Malambot-lambot na ang ating karne, oh. Umuurong na siya sa ating buto. That means malambot na ang ating karne. So gusto ko dito yung nagkakamove from the bone nga. So ngayon, lagay na natin ang ating itong mani. So, magtataka kayo, bakit mani? Kasi ito yung nakagis na namin na nilalagay ng aking mga magulang kapag ka nagluluto ng humba. So, pwede yung tausi na usually nilalagay. Pwede nyo gamitin yung black beans. So, this time, lagay na rin natin itong ating banana blossom. Itong banana blossom, nakagisnan ko na itong nilalagay ng mga magulang ko pag nagluluto nito. And I guess, ito sadya yung lahok ng ating distinction ng ating humba kumpara sa ibang mga dish na niluluto. Ito yung kaibahan niya sa asado. So, ito ay may richness flavor na mapait-pait na matamis-tamis. So, nagko-complement siya sa lasa ng ating humba. So, ang galing nang nakaisip nito. So, pinapakita lang natin yung ating mga nakagis ng lutuin dito. At binabahagi din natin dito sa abroad. So, especially yung mga namimiss yung mga pagkaing kinagisnan sa atin sa Pilipinas. So, ito, takpan lang uli natin siya. At maya-maya lang, mga 15 minutes siya, okay na siya. Ito, after 1 hour and 20 minutes na slow cooking natin, oh. So, reduce ng ating sauce. Oh. At, napakalambot na rin ang ating karne. Oh. Nagpo-pull of the bone na. Nahiwalay na siya. So, husgahan na natin to. Ready na to. Oh, tingnan mo. Lapot ng sauce niya. Putok-batok na naman tayo nito. Nagkakamove the bone na, so patayin lang natin ang ating apoy. So ito, sugahan natin ang ating
humbang pata. Oh, come off the bone na oh. Ito na ang ating humbang pata. This is so delicious. So ito, titikman na natin siya. Grabe lambot. This is so delicious. This is so delicious. This is so Look at that creaminess on the pot. Melt them out. Up. Kuhang-kuha na agis lang lasa na niluluto ng aking mga magulang sa ating humbang pata. So, para sa mas marami pang video ng ating DIY at cooking, patuloy niyo po aming subaybayan sa aming YouTube channel, Elmer Desert TV. Thank you very much and God bless. Bye-bye!